Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Nagsimula na ang unang araw ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia na dinadaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pulong ng mga ASEAN leaders, tinalakay ni PBBM ang issue sa South China Sea, transnational crimes at climate change. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, ito ang balita ni Nel Maribuhok live. Magandang hapon, Nel. Meron bang mga bagong pahayag si Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa mga issue ng ASEAN? Yes, June, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan na maisapinal na ang Code of Conduct sa South China Sea. Ginawa ng Pangulo ang pahayag dito sa plenary session ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit dito sa Kuala Lumpur Convention Center sa Malaysia. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan na itong mai-adapt sa harap ng umiiral na geopolitical tension, partikular sa West Philippine Sea. We underscore the urgent need to accelerate the adoption of a legally binding code of conduct in the South China Sea. This to safeguard maritime rights, promote stability, and prevent miscalculations at sea. Layunin ng COC na mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon sa pamamagitan ng pag-iwas na gumawa ng anumang hakbangin na makapagpapalala ng alitan. Tiniyak rin ni Pangulong Marcos sa ASEAN leaders ang commitment ng bansa sa paghahanap ng kailangang solusyon patungkol sa climate change. Sinabi niya na bilang host ng Board ng Loss and Damage Fund, ipagpapatuloy ng Pilipinas ang pagtataguyod ng siyentipiko at batay sa ebidensyang mga solusyon sa pagtugon sa krisis ukol sa klima. Kaugnay nito, hinikayat ng Pangulo ang ASEAN partners na magkaroon ng mas accessible at sapat na climate finance. Effective responses to transnational crime requires robust cooperation, timely intelligence sharing, and strengthened law enforcement. The Philippines reaffirms its commitment to the full implementation of the ASEAN Declaration to prevent and combat trafficking in persons caused by the abuse of technology. Nabanggit rin ni PBBM ang pangangailangan na magkaroon pa ng mas matatag na kooperasyon ng mga bansa para labanan ang transnational crimes. Muli ring inihayag ni Pangulong Marcos ang suporta ng Pilipinas sa implementasyon ng ASEAN Declaration to Prevent and Combat Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology. Sa sidelines ng ASEAN Summit, nakapulong ng Pangulo si Lao People's Democratic Republic Prime Minister Sonexay Sipandon. Sa update naman na ibinigay ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, na pag-usapan sa pulong ng dalawang lider ang kasunduan ukol sa kooperasyon sa defense, economic, trade at education. Nagkaroon rin ng bilateral meeting si PBBM, kasama naman si Thailand Prime Minister Paetongtarn Shinawatra. Paglaban sa transnational crimes at trade and economic relations, agricultural cooperations ang napag-usapan sa naturang pulong. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Nagsimula na muli ngayong araw ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Samantala, kalahati pa lamang ng araw ay nasa mahigit 400 motorista na ang nahuling lumabag sa iba't ibang batas trapiko. Ito ang balita ni Benedict Samson. Ang panguhuli po namin ay para po sa disiplina ng ating mga kababayan na dapat po sumunod sila sa traffic rules for safety and para po walang chaos sa kalsada. Pagbabalik disiplina sa mga motorista. Ito ang isang dahilan kung bakit hiniling ng Metropolitan Manila Development Authority na muling payagan ng Korte Suprema na ipatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa datos ng MMDA, umabot sa higit 800,000 traffic violation na naitala ng MMDA mula na maglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court sa NCAP noong August 2022 hanggang April 2025. Yung ating pong mga kababayan noong nalaman na nila na wala na pong Big Brother na nakatingin sa kanila,
at walang nakikitang enforcers sa ground, ay malaya silang nagbabiolate at nagre-risk. So with the imposition po ng NCAP, inaasahan po namin na bababa ito. Nandito tayo ngayon sa loob ng MMDA Metro Base Communication and Command Center na kung saan minomonitor ng mga tauhan ng MMDA ang kuha mula sa iba't ibang kalsada sa Metro Manila. At dito, mayroong AI camera ang MMDA na kung saan automatic na kinukuhanan ng litrato ang isang motorista na lumubag sa batas trapiko. Well, real time nire-review Pag na-capture ng AI, right there and then meron po tayong mga personnel, particularly yung mga in-employ natin na deaf mutes, to review yung pong na-caught ng AI na violations at ini-invalidate nga po nila. Like kanina nga po, meron pong mga instances na na-capture ng AI yung mga ambulance na dumadaan sa busway na allowed naman sila. So, pag ganun po, nire-reject kaagad. Batay naman sa tala ng MMDA, alas 12 pa lang ng tanghali kanina, nasa 479 na ang validated traffic violator ang nakuha ng larawan dahil sa iba't ibang paglabag sa batas trapiko. Tiniyak naman ng MMDA chairman na hindi sila magiging istrikto sa pagbibigay ng notice of violation lalo na kung dahil ito sa kanilang pagkukulang. Pero again, case-to-case basis po yan. Kailangan namin i-analyze yung mga ganyan. Like, sinight ko nga as example, yung Commonwealth, medyo nawala yung mga signages, yung road markings dahil nga po nag-aspalto ang DPWH dahil ni-repair po yung mga kalsada dyan na naapektuhan ng construction ng MRT. So, yung mga ganun po ay i-address naman po namin kaya wag po mag-alala yung ating mga kababayan. Nilinaw din ni Artes na walang magiging penalty o interes ang multa ng violation kung hindi ito nabayaran agad dahil na rin malinaw sa kanila na sa mail nila ito pinapadala kaya maaaring magtagal. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makikipag-usap sa International Criminal Court si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Ito'y upang ipagpaalam ang panunumpa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Dahig bilang nanalong alkalde ng Davao City. Ito ang balita ni Leia Ilagan. We recognize the victory of former President PRD. Siya ang dineklara ng COMELEC na mayor. Dinalaga siya, na-proclaim siya a day after elections. Overwhelming mandate. So, we recognize him as the mayor. Gagawa ng paraan ng Department of the Interior and Local Government para makapanumpa si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang alkalde ng Davao City kahit na nakakulong sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Secretary John Vic Remulla, makikipag-usap sila sa International Criminal Court para dito. Ang gagawin ko na lang ay magpapaalam ako sa international ay sa ICC kung pwede pumunta ang consul natin para makapag-oath siya. Kasi kailangan mag-oath siya to assume office. Gayunman, sinabi ni Secretary Remulla na dahil wala sa bansa ang dating Pangulo, ay maaari naman na ang anak nito na si Vice Mayor Sebastian Duterte ang maging acting mayor ng Davao City. In his absence, the Vice Mayor will be there. Pero ang number one concern namin makapag-oath siya as mayor. Kailangan at physically present kayo. So in his incapacity na hindi niya kayang magsilbi, ang Vice Mayor muna ang umupo doon. March 11 ang arestuhin si dating Pangulong Duterte kaugnay sa kasong crime against humanity sa International Criminal Court. Bunso nito ng War on Drugs campaign mula 2011 habang siyang mayor ng Davao hanggang 2019 nang maging Pangulo na ito ng Pilipinas. Ang dating Pangulo ay agading inilipad patungo sa The Netherlands sakay ng private jet upang doon ikulong. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Malaking bilang pa rin ng mga Pilipino ang nananatiling tiwala sa pamilya Duterte. Ito ang lumalabas sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Ito ang balita ni Joan Nano.
Mayorya ng mga Pilipino ang nagtitiwala pa rin kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Base sa resulta ng latest Pulse Asia survey, lumabas na nakakuha ng 63% trust ratings si dating Pangulong Rodrigo Duterte, habang 50% naman ang nakuha ni Vice President Sara Duterte. Pinakamataas na trust ratings ng mag-amang Duterte ay nanggaling sa Mindanao na parehong umabot sa 97%. Samantala, 32% naman ang nakuhang trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kaparehong survey, lumabas rin na maraming Pilipino ang hindi sang-ayon sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. 58% ang nagsabing hindi sila pabor sa pagdakip sa former president, habang mayroong 26% ang sumang-ayon at mayroong 16% na hindi makapagpasya. Sa usapin naman ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, 50% ang nagsabing kontra sila sa planong pagpapatalsik sa vice-presidente. May 28% na sang-ayon, habang 21% naman ang hindi makapagsabi kung sila ay agree o disagree sa impeachment. Isinagawa ang Pulse Asia survey mula May 6 hanggang May 9 ngayong taon mula sa 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interview. Joanna Ano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinutulan ng Office of the Prosecutor na International Criminal Court o ICC ang hiling ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ma-disqualify ang dalawang ICC judge sa paghawak sa kaso nito. Kaugnay ito sa request ng lead counsel ng dating Pangulo na si Nicholas Kaufman na i-disqualify sina Judges Rain Alapini Gansu at Maria del Socorro Flores Liera ng ICC Pre-Trial Chamber 1 upang sumali sa pagresolba sa kwestiyon sa jurisdiction ng korte sa kaso ni Duterte. Katwiran ni Kaufman, may dati na kasing paninindigan sa issue ang dalawang West dahil sila ang nagbigay ng pahintulot na imbestigahan ng ICC ang sitwasyon sa Pilipinas noong 2021 at 2023. Ngunit sa response na isinumite ni Deputy Prosecutor Mame Mandiang, sinabi nito na hindi ito sapat upang masabing may pagkiling ang dalawang West laban sa dating Pangulo. Formal nang hiniling ng Department of Justice o DOJ na kanselahin ang passport ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon sa DOJ, mapipilitan si Roque na harapin ang kaso laban sa kanya kapag nakansela ang pasaporte nito. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi pa nga nagsisimula ang lahat, tinatakasan niya na, di ba? Kaya sa batas natin, flight is an indication of guilt. Kaya sana, harapin niya na lang. Muling hinamon ng Department of Justice o DOJ si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na harapin ang kanyang kaso dito sa Pilipinas. Ayon kay Secretary Crispin Rimulya, ang pag-alis nito ng bansa ay indikasyon na may kasalanan ito. Kaya upang mapilitan itong umuwi ng bansa, formal nang hiniling ng DOJ sa hukuman na kanselahin ang passport ni Roque. Will limit his options. I think he holds 2 or 3 passports pa nga. May nagsabi sa akin ng ganon. Ang mahalaga, talagang mapilitan siya mag-account sa kanyang ginawa dito at depensahan niya ang sarili niya. Naniniwala rin ang DOJ na hindi pagbibigyan ng Dutch government ang hinihinging asylum ng dating palace official. Depende yan sa grant of asylum kung bibigay sa kanya ng Netherlands. Pero I doubt it kasi Netherlands is one of the countries that goes against human trafficking, which is the charge against Harry Roque. Kamakailan naaresto na rin ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang isa sa kapwa-akusado ni Roque at Cassandra Ong sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Kinilala ng CIDG ang suspect na si alias Marlon na nahuli sa Barangay Tabon, Mabalacat City, Pampanga nitong May 22. Humiling na rin ng whole departure order ang DOJ sa korte laban sa iba pang mga akusado. Batay naman sa naunang pahayag ni Roque patungkol sa pagpapakansela ng kanyang passport, sinabi nito na pinatatahimik siya ng Marcos administration sa pamamagitan ng mga bogus at walang piyansang kaso. Pagkatapos anyang mabigo ang House Committee na ipakansela ang kanyang passport para siya ay maibalik sa Pilipinas, sinampahan siya ng mga imbentong kaso.
Binigyang diin pa ni Atty. Roque na hindi siya maaaring pauwiin sa Pilipinas samantalang hindi pa natapos ang kanyang aplikasyon para sa asylum sa the Netherlands. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpadala ng imbitasyon ang atin ito coalition sa lahat ng bansang claimants sa South China Sea, kabilang na ang China para sa isinasagawang civilian mission ngayong linggo. Samantala, nagsimula na ang unang bahagi ng peace concert ngayong hapon sa El Nido, Palawan. Mula sa El Nido, Palawan, ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, sumagot ba ang China sa imbitasyon sa kanila ng atin ito coalition? Monica, hindi sumagot ang China sa imbitasyon ng koalisyon. 2 buwan simula nang magbigay ng imbitasyon ang atin ito coalition sa isasagawang Peace and Solidarity Concert na magsisimula nga ngayong araw, pero hanggang ngayon walang tugon ang Chinese Embassy tungkol dito. Sabi ng koalisyon, pinadalhan nila ng imbitasyon ng lahat ng mga karatig bansa na claimants din sa South China Sea gaya ng Indonesia, Malaysia, Vietnam, Brunei at China. Actually, yung ating peace concert at sea, it's an invitation for peace among our neighboring countries. Kasama doon ang China. Iniimbitahan natin sila na sumama sa ating pagtindig para sa kapayapaan. We also sent letters actually in inviting representatives of the embassies. Pero hindi nawawala ng pag-asa ang atin ito coalition sa mga susunod na panahon ay pagbibigyan ng China ang kanilang kahilingan alang-alang sa kapayapaan. Malay natin, makajamming pa natin sila in future events. Pero ang kulatilya lang doon, they have to respect our international rules-based order para talagang hindi lang ito basta salita, pero in action as well. They show their commitment to peace. Hindi naman maaapektuhan ang isasagawang concert kahit pa magparamdam ang mga barko ng China sa lugar, maliban na lamang kung maisasaalang-alang na ang kaligtasan ng mga kasama sa civilian mission. Sabi ni David, inaasahan na nila ang presensya ng China lalo na't ginawa na nila ito sa 2 naunang civilian mission sa West Philippine Sea. We expect naman that, of course, just in the first and second mission, posibleng may shadowing, posibleng may radio challenge, pero klaro naman sa atin na tayo yung marapat na nandun. So tuloy lang tayo. So long as ang assessment natin ay safe and secure pa rin, we proceed as planned. Ngayong hapon nagsimula na itong unang bahagi ng concert. Present ang mga artists gaya ni Noel Cabangon, Evidencel, Morobits, Roge, Pumi, Biona, Kaimata, Aimond at Horizon. May isang grupo din ng mga isda ang nakiisa sa programa ngayon o ngayong hapon dito sa paligid ng barko dito sa karagatang sakop ng El Nido, Palawan. At sa ngayon ay nagsimula na nga yung concert dito sa may poop deck nitong barko. Inaasahan natin matatapos ito hanggang mamayang 8:00 ng gabi. Diyan muna ang latest mula dito sa El Nido, Palawan. Balik sa'yo, Monica. Ryan, mukhang talagang walang balak na makipag-usap ang Chinese Embassy sa atin ito coalition. Matapos ba nitong effort na ito, meron pa silang nilulutong ibang hakbang para makuha ang kanilang atensyon? Ryan. Sabi ng atin ito coalition kanina ay may pag-asa pa sila na baka sa susunod na mga mission nila ay tumugon naman ng China. Ibig sabihin ay hindi sila nawawalan ng pag-asa na maaaring tumugon din ng China sa mga imbitasyon na ito dahil ito naman ay para sa kapayapaan dito sa rehiyon, lalo na dito sa mga claimants country dito sa West Philippine Sea at South China Sea. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale, live mula sa El Nido, Palawan.
Naniniwala ang Philippine Coast Guard na hindi magiging agresibo ang China sa isinasagawang civilian mission sa West Philippine Sea. Kinikilala pa rin ito ang malaking tulong na ibinibigay ng mga civil societies upang ipakalat sa publiko ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. For this time around, I don't think that the Chinese Coast Guard and even the Chinese Maritime Militia will carry out such aggressive action to counter the civil society. Walang panganib mula sa China. Ito ang nakikita ng Philippine Coast Guard o PCG sa isinasagawang Concert at Sea for Peace sa West Philippine Sea ng civil society na atin ito. Ayon kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, simula nung umpisahan ang mga ganitong misyon sa West Philippine Sea, hindi pa nagpapakita ang China ng pagiging agresibo sa mga sibilyang pumupunta roon. Sa halip, nagdadagdag lamang ang China ng i-deploy na maritime forces. They also know that once they do that kind of response against civilian-led initiative activity, na meron tayong local media, international media on board, they will be heavily criticized in different parts of the world. Samantala, naniniwala rin ang Philippine Coast Guard na malaki ang naibibigay na tulong ng mga civil society upang ipalaganap ang impormasyon sa publiko tungkol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. The civil society taking the lead to challenge the aggressive actions and unlawful activity and even the illegitimate claim of the People's Republic of China in the entire South China Sea. Sinigundahan rin ito ni National Security Council o NSC Assistant Director General Jonathan Malaya. Ayon kay Malaya, ipinapakita ng mga civilian mission ang malawakang suportang nakukuha ng Pilipinas mula sa iba't ibang grupo sa loob at labas ng bansa. So, siguro, if there will be a significant output of this is that it shows the support of the international community, of civil society to the rights of the Philippines to the West Philippine Sea. Sa kabila nito, tiniyak naman ng PCG na nananatiling alerto ang mga otoridad at naka-escort ang kanilang mga vessel sa mga isinasagawang civilian mission upang masiguro ang kaligtasan ng mga volunteer na kasalukuyang nasa West Philippine Sea. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delphine mula sa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Inaresto ng North Korean government si Ri Yong-sun, Vice Department Director ng Munitions Industry Department. Bunso dito ng kabiguan sa paglulunsad ng bagong 5,000-ton warship ng bansa. Nahulog at nagkaroon ng sira ang hull ng barko na inilarawan ni Kim Jong-un bilang isang criminal act na sumira sa dangal ng bansa. 3 opisyal pa mula sa Chongjin Shipyard ang nadakip kaugnay ng insidente, kabilang ang Chief Engineer at Administrative Manager ng shipyard. Patuloy namang kinukumpuni ang nasirang barko sa pangunguna ng mga eksperto mula sa militar. Nakatakdang dumating mamaya sa Canada sina King Charles III at Queen Camilla para suportahan ang bansa. Ito ay tugon sa imbitasyon ni Prime Minister Mark Carney. Inaasahang babasahin din ng hari ang speech from the throne sa parlamento na magtataguyod ng soberanya ng Canada. Ito ang unang pagbisita ng royal couple sa bansa mula nang mag-umpisa ang kanilang panunungkulan. Kabilang sa aktibidad ng hari at reyna ang pagdalaw at pakikipagpulong sa mga leader at First Nation communities. Magpapadala ang Australian government ng 70 sundalo ng Defence Force at 100 disaster relief personnel para tumulong sa cleanup at recovery efforts. Kasunod ito ng malawakang pagbaha sa bahagi ng Mid-North Coast sa New South Wales. Magsasagawa sila ng debris removal, welfare checks at pag-aayos ng infrastruktura. Magbibigay rin ang pamahalaan ng tulong pinansyal gaya ng disaster recovery allowance at hardship payments sa mga apektadong residente.
Today's announcement builds on the support that we're already rolling out. The Disaster Recovery Allowance is up to 13 weeks of income support for those who've lost work due to this event. Eligible individuals can apply from 2 o'clock today through the MyGov app or through the Services Australia website. The personal hardship payments are going out $180 for eligible adults and up to $900 per family. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvin Delfin. Magandang gabi. Dinagdagan pa ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang mga pulis na nagbabantay sa mga malataong lugar sa Metro Manila. Layo nito na maramdaman ng taong bayan na ligtas sila sa paglalakad sa mga lansangan sa Kamaynilaan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Hindi, yung sinabi ko kayo, may disconnect. Ang police lagi nagre-report crime solution efficiency, index crimes. Ang dami naman nire-report na crimes eh. At laging good-looking report. But what is the only metric that matters? Isa lang naman ang metric importante. Do the people feel safe? Ayan lang yun. Mabilis na pagresponde sa mga insidente at mas maraming pulis sa kalsada ang ipinatutupad ngayon ng National Capital Region Police Office sa buong Metro Manila. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 5-minute response sa mga nangyayaring krimen. Sa kabuuan, nasa 21,000 na pulis ang ipinakalat ng NCRPO sa mga matataong lugar sa Metro Manila. Kaninang umaga, nag-inspeksyon si NCRPO Director, Police Major General Anthony Abirin, kasama si DILG Secretary John Vic Rimulya sa kanilang deployment sa mga MRT stations at ilang matataong lugar. Layo nito na makita na ginagawa ng mga pulis ang kanilang trabaho at hindi iniiwan ang kanilang mga pwesto. We adjusted the time. Kung dati alas 7 or alas 8 yung relieving time natin, ngayon mag-deploy tayo as early as 4 to 4:30 a.m. In time na yung mga kababayan natin ay papasok dun sa pinapasukan nilang trabaho. Then paglabas nila, makikita na nila yung pulis natin. Then pag nakita nila yon, eventually ma-appreciate nila yung presence ng ating kapulisan sa kalsada. Sinabi ni Secretary Rimulya, bagamat sinasabing bumaba ng mahigit sa 23% ang krimen sa Metro Manila, mahalagang maramdaman ng publiko na ligtas sila dahil sa presensya ng pulis sa kalsada. Lahat ng statistics pwede mo ibato, pero isa lang, do the people feel safe? Ayan ang aim namin. It's not just about presenting statistics. Hindi pwede yung numero mo, galing mo, galing ko, galing ko, galing ko. Hindi pwede yan. Dapat ang tao nagsasabi, ang galing nyo, ang galing nyo, ang galing nyo. Hindi pwedeng kabilang, dapat pa rin sila. Dagdag ni Secretary Rimulya, hindi lamang sa Metro Manila ipatutupad ang calibrated police visibility at magtutuloy-tuloy ito kahit na magpalit na mga pinuno ang PNP. Hihingin ko sa bagong Chief PNP at sa liderato na gumawa ng bagong criterion for evaluating the performance of policemen. Ngayon kasi, ang criterion ay hindi siya responsive sa kailangan ng tao. Ang arrest rate nila, ang solution rate nila, iba-ibang metrics eh. But we have to come up with a metric na responsive sa kailangan ng tao. Magdi-deploy din aniya sila ng mga force multipliers mula sa mga local government units para tumulong sa mga pulis sa pagbabantay. You'll see it roll out in the next few months. Ito mga darating na linggo, kita mo na. Kasi mga newly elected, may meeting ko na rin. Lahat yan, may meeting ko na. And gagawa kami ng cohesive plan of action and cohesive response scenario para sa lahat. Bukod sa calibrated police visibility, palalakasin din ng PNP at DILG ang emergency hotline na 911 sa buong bansa. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
May napili ng susunod na hepe ng Philippine National Police si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, ang napili ng Pangulo ay maituturing niyang excellent choice. Subalit, tumanggi itong pangalanan ng kalihim. So, nabanggit pa sa inyo kung sino napili? Oo, nabanggit sa akin. May hit ba kayo kung sino? Oh, pulis siya. What do you make of the choice? Excellent choice. Very qualified, very dynamic, good track record. Okay siya. Long term, short term? Pulis siya. So, kaya dapat presidente nag-announce. President lang naman appointing authority dyan. Recommendatory ako. Pero in this case, conversation. And then nag-give na inputs, tapos siya na ang pumili. Nakadakdang matapos ang term extension ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa June 7. Kabilang sa 4 na opisyal na lumulutang ang pangalan ay sina Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., Chief Directorial Staff Police Lieutenant General Edgar Alan Ocubo, National Capital Region Police Office Director Police Major General Anthony Abirin at Criminal Investigation and Detection Group Director Police Major General Nicolas Torre III. Layuning ipakalat ng Land Transportation Office o LTO sa mga major region ang 3 pang Mobile Motor Vehicle Inspection Facility o MVIF. Ayon sa ahensya, bilang bahagi ng pagpapaigting ng roadworthiness at safety, mas magiging mabilis at accurate ang mga inspeksyon sa mga kritikal na bahagi ng mga sasakyan, lalo na ng mga bus at truck. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Hindi lang ho to first for the LTO, first for the entire Philippines po to, no? Isang yung utos ng ating Pangulo na higpitan ang pag-inspeksyon at pagbibigay ng rehistro sa mga sasakyan. Mas mahigpit na inspeksyon sa mga pampublikong sasakyan. Ito ang target ng Land Transportation Office o LTO, kaugnay ng programang Roadworthiness Checking at Road Safety ng Department of Transportation. Kaugnay nito, ngayong araw inilunsad ng LTO ang Mobile Vehicle Inspection Facility o Mobile MVIF, kung saan wala ng human intervention sa inspeksyon kundi fully automated na ito. In terms of under-chassis component na critical for roadworthiness, no? Steering capability, yung gulong hindi nag-wiggle, no? Or kundi yung brakes niya, dapat yun ang pinaka-importante, no? Yung brakes niya ay tama, yun ang check natin, automated, no human intervention. Kaninang umaga, nagsagawa ng demonstration si LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza II sa kung papaano isasailalim sa inspeksyon ang isang sasakyan gamit ang MVIF. Ayon sa LTO, prioridad ng MVIF na ma-inspeksyon ang mga heavy-duty na mga sasakyan, partikular na ang mga bus, upang makaiwas na sa lumalalang aksidente sa mga kalsada. Bago isa lang ay magkakaroon muna ng visual inspection kung saan titingnan ang itsura ng sasakyan, kung may mga gasgas ito, maayos ang upuan, gayon din ang pintura. Pagkatapos ay unang i-scan ng machine kung maayos na gumagana ang mga ilaw sa harap. Sunod ay pagugulungin na ito sa MVIF upang ma-check ang alignment ng front wheels, gayon din ng iba pang mga gulong. Sinisiyasat na rin mismo ng MVIF kung nasa maayos na kondisyon ng preno ng sasakyan. May feature din ng mobile MVIF kung saan malalaman din ng system kung sobrang ingay ng exhaust o tambucho ng sasakyan maging ang makina. Ayon sa ahensya, nasa 30 minutes ang buong proseso ng inspeksyon. Automatic na rin na naitatala sa system ang resulta ng inspeksyon na pumapasok na rin sa mismong server ng LTO upang makita agad kung pasado para mairehistro ang ininspeksyong sasakyan. Samantala, ayon kay ASEC Mendoza, bukod sa mobile MVIF na ilunsad ngayong araw, inaasahan ng ahensya ang paparating na 3 pa. Pero tayong unang 4 na parating, yan ang una, may 3 pa. Tapos ikakalat po natin yan sa major regions, 3, 4A, NCR,
At kung maganda ang magiging resulta po nito, dapat tayong paramihin to para mas lalo natin ma-inspeksyon na mabuti ang ating mga sasakyan. Dagdag pa ng opisyal, dahil ito ay mobile vehicle, maaari nila itong madala sa iba't iba pang lugar. Hindi rin aniya kakailanganin pang magpunta sa mismong opisina ng LTO para magpa-check, kundi sila na mismo ang pupunta sa mga lugar. For example, sa Solid North, no? Nung pina-inspection po natin yan, dumiretso po yan all the way up to Subic. Doon nila pina-check yung kanilang mga bus, no? Kung gagawin yun, gagastos pa siya sa gasolina, sa driver, sa oras, sa toll, no? Dito, walang gastos. Dagdag pa ng opisyal, dahil mayroong consumable items ang makina, posibleng magkaroon ng bayad sa hinaharap na subject pa rin naman for approval. Sa ngayon ay maaari pa itong ma-avail ng libre habang inaayos pa ang sistema. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nabalot ng tensyon ang nakaschedule na demolisyon sa isang compound sa Mayhalige, Tondo, Maynila kanina. Ayon sa mga residente at lokal na pamahalaan, hindi umano naging malinaw ang planong pagtatanggal sa mga estruktura sa lugar. Ito ang balita ni Van Alvarez, live. Magandang gabi, Ivan. Natuloy ba ang demolition at ilang pamilya ba ang maapektuhan ng demolition na yan? Magandang gabi sa iyo, June. Hindi natuloy itong nakaschedule na demolition job dito sa Mayhalige, Tondo, Manila. Ngunit kung sakasakaling natuloy, ayon kay Manila Councilor Uno Lim, 247 families ang maaapektuhan o mawawala ng tirahan oras na isagawa itong demolition sa lugar. Hinarangan ng mga residente mula sa Mayhalige Street na sakop ng Barangay 262 at Barangay 264 Tondo, Manila ang bakod papasok sa lugar na dapat gigibain ng isang demolition team nitong umaga. Kanina, gumamit pa ng water cannon ang mga otoridad para lamang ma-disperse ang mga residenteng nakaharang dito. Ayon sa mga residente, kaya hindi nila pinapapasok ang mga ito sa lugar ay dahil hindi naging malinaw ang demolition job na gagawin sa kanilang tirahan. Sa katotohanan po, wala kaming natanggap na anumang notice na magkakaroon ng demolisyon. Buti na lamang po ay merong mabait na pulis na nagsabi sa amin, nagpakita ng memo. Pero hindi po yun hard copy, ipinasa lang sa amin through online. At doon nalaman namin na ang demolition pala ay gaganapin sa araw ng May 26 and 27. Pero wala pong ipinapaalam sa amin ang si sheriff o kaya ang husgado na kami pala ay gigibain. Sang-ayon naman dito si Councilor Uno Lim na konsehal ng Maynila. Aniya maging sa kanila ay walang nakapagbigay ng abiso na magkakaroon ng demolisyon sa mismong araw na ito. Dagdag pa ng konsehal, hindi umano ito dumaan sa tamang proseso dahil nanghinga nila ng dokumento ang sheriff na nagpapatupad ng demolition. Hindi kumpleto ang naipakita nitong papeles at tanging transmittal letter lamang ng compliance ang ibinahagi sa kanila. Actually, si Sheriff hiningan muna po namin ng notice. Ano ho yung order ng final and executory ho ba yung order ng demolition niya? Humingi po kami ng copy, wala ho siyang binibigay na kopya. So, ito ho ba yung dumaan sa PCOP, Philippine Commission for Urban Poor? Wala rin ho siyang binigay. Samantala, tiniyak naman ng Manila LGU na tutulungan nila ang mga residente na kasalukuyang apektado ng nakaambang demolisyon sa Mayhalige. Anya, nakapag-file na sila ng mga kinakailangang isubiting dokumento at na-i-raffle na sa Manila Metropolitan Trial Court Branch 24. Inaasahan naman na magkakaroon na rin ng hearing bukas para sa prayer for issuance of injunction at temporary restraining order. Hindi ko kami basta-basta papayag na kami ng mga kapitbahayan na iaalis na lang basta-basta nang wala ho relocation plan. At marami yung mga senior citizen, marami PWD.
Makikipagtulungan rin umano sila sa mga kinauukulang ahensya gaya ng Presidential Commission for the Urban Poor upang tiyaking may mapupuntahan ng mga ito sakaling matuloy ang pag-iba sa kanilang mga tirahan. June, inaasahan naman bukas ay maghaharap sa hearing sa Manila Metropolitan Trial Court Branch 24 ang private corporation na nagpatupad dito ng demolition, pati na rin ang Neighborhood Association dito sa Mayhalige sa Tondo, Manila. Yan muna ang update mula dito sa Tondo, Manila. Balik sa inyo dyan, June. Alright, maraming salamat, Ivan Alvarez. Pinabulaanan ni Senator Bong Revilla ang umano'y 124.5 million pesos na Priority Development Assistance Fund o PDAF na pinababalik umano ng korte. Ito ang nilinaw ng abogado ng senador sa gitna ng anyay kumalat na fake news ilang araw bago ang 2025 midterm elections. Tiniyak naman ng abogado na walang kinalaman ang kampo ng mga Duterte sa mga naturang fake news laban sa mambabatas. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Right now, the camp of Senator Revilla is looking at the possibility of filing about 5 to 10 cyber libel cases against personalities on Facebook, social media, vloggers, and those who have their own websites who have spread fake news about Senator Bong, which he attributes to be the reason why he landed only 14th in the senatorial elections. Hawak na ng kampo ni Senador Ramon Bong Revilla ang mga materyales na kailangan nila sa pagsasampa ng reklamo sa National Bureau of Investigation o NBI. Partikular ito sa mga nagpapakalat umano ng fake news na sumisira sa pagkatao ng mambabatas. Ayon kay Atty. Raymond Fortun, abogado ni Senador Revilla, ito umano ang isa sa dahilan ng pagkatalo ng senatorial re-electionist sa katatapos na 2025 midterm elections. Partikular na tinukoy ng abogado ang mapanirang post laban sa senador kaugnay ng kinasangkutang kaso nito na Priority Development Assistance Fund o PDAF scam kung saan kalaunan ay na-acquit si Revilla. Ngunit batay sa mga kumakalat na post sa social media, hindi pa rin umano na isa sa uli ni Revilla ang 124,500,000 pesos mula sa PDAF na nakasulat sa bahagi ng hatol ng Sandigan Bayan. Pag ikaw ay na-convict, then merong karampatan ngayon na parusa din na ibalik kung merong civil damages. Obviously, in this particular decision, makikita nyo na acquitted si Senator Bong from plunder. So kung acquitted siya, hindi po maaari na siya ay mapatawan ng civil damages kasi nga sinabi nga na absuelto siya. Bagaman sinabi ni Senador Bong Revilla Jr. na nirirespeto nito ang desisyon ng mga tao mula sa resulta ng katatapos lang na eleksyon, nais pa rin itong panagutin ang mga nagpapakalat ng naturang fake news upang maiwasan na ang ganito sa mga susunod na halalan. We just have to do something, kaya kailangan siguro mag-file talaga ng case against those people na dapat managot dito dahil hindi man natin po pwedeng lokohin ng taong bayan. Naniniwala rin si Revilla na organisado ang paninirang ito sa kanya. Sa akin palagay, yes. Yeah. Orchestrated ito. Kung anong kulay, ayoko nang alamin. Siguro that's part of politics, no? Kasama yan sa labanan ng eleksyon. Inihayag naman ni Atty. Fortun na inaalam pa nila kung sino ang mga nasa likod nito, ngunit isa lang ang malinaw sa kanila sa ngayon. When you even look at the profiles of these individuals, yun ang one of the things na tinanong ko, is this organized? In other words, meron bang grupo? Lumalabas na kung meron mang grupo, ngayon sasabihin ko na walang kinalaman po yung kampo ng mga Duterte. Dediretsuhin ko na po. Plano ng kampo ni Revilla na isagawa ang serye ng pagsasampa ng reklamo sa NBI laban sa mga naturang social media personality simula ngayong linggo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakadeploy na ang tracker team ng pambansang pulisya na siya naghahanap sa dating opisyal ng PNP na si Lieutenant Colonel Rafael Dumlao.
Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, hindi titigil ang PNP hanggat hindi nahuhuli ang dating opisyal ng PNP. Hanapin po natin yan. Marunong lang po siya magtago kasi natuto sa pulis. Makikita. Wala hong pwedeng paghahinaan ng pulis. Hanapin talaga ng pulis. Initially dati meron siyang surrender filler, but ganyan, we don't. Lahat ng mga lugar niya pinuntahan namin. Ayaw ko na sabihin. Lahat ng mga places niya. Si Dumlao ang itinuturing na mastermind sa pagdukot sa Korean businessman na si Ji Ik-ju sa Angeles, Pampanga noong 2016. Kalaunan ay nabalitang pinatay ito sa loob pa ng Campo Crame. 2016 nang maabsuelto sa kasong kidnapping at murder si Dumlao noong 2019, subalit na-convict ito noong 1 taon matapos na baliktarin ng Court of Appeals ang acquittal nito. Isang mainit na bakbakan ang nasaksihan kahapon sa UNTV Volleyball League Season 3. Sa pagtatapos ng second round of games, 2 kupunan na ang opisyal na pasok sa semifinals habang 2 team naman ang nagpaalam na sa kanilang kampanya ngayong season. Ito ang balita ni Jed Neresina. Set match ang bungad ng unang game kahapon sa Paco Arena sa Maynila, kung saan nagtagumpay ang PNP Lady Patrollers laban sa BFP Lady Firefighters. Naiwan ang Lady Patrollers sa unang 2 set, 26-24 at 25-23. Ngunit matagumpay nilang na-reverse sweep ang BFP at bumawi sa ikatlo hanggang ika-5 set sa scores na 16-25, 25-27 at 10-15. Dahil dito, na-secure ng PNP Lady Patrollers ang kanilang pwesto sa semifinals. Masalamat kami na makaabot kami ng semifinals. Tuloy-tuloy lang po kami sa pag-ensayo lagi. Pag-aralan ng mga laro, tuloy-tuloy lang kami. Bigumang manalo ang BFP. Focus na sila ngayon sa paghahanda para sa knockout games. Next plan is kailangan naming panalo yung sa susunod na game. Kasi knockout game kasi yun eh. 1 game lang. So kailangan naming may panalo yun para makapasok kami sa Final Four. Sa second game, matamis ang kauna-unahang panalo ng NCMH Wellness Warriors. Ngunit kasabay nito ang pagkawala ng tsansa ng NHA Home Masters sa playoffs. Isang makasaysayang tagumpay para sa NCMH na tumagal hanggang 5 set sa scores na 23-25, 19-25, 25-20, 25-19 at 15-7. Ang sabi nga namin, basta ibigay lang nila yung best sa game, no? At least makaisa lang man, kahit isang panalo lang, okay lang, wala nang problema. New in the season, and then maliit lang yung preparation, pero siguro by next season, mas maganda na. Pati yung team composition namin, baka mas okay. So at least magandang laban next year. Kinapos man sa game, proud pa rin ang coaching staff ng NHA sa ipinakitang determinasyon ng team. Actually, we're proud na kahit pa paano nakapanalo na rin sila ng 2. Feeling nga namin kami talaga yung pinaka-underdog. So, okay na rin na kahit pa paano nagpakita ng laban si NHA. Sa ikatlong game kahapon, mabilis na tinapos ng PhilHealth Consulta Health Insurers ang kanilang laban kontra sa DFA Emissaries. Dikit ang laban sa ilang set pero hindi nagpaawat ang Health Insurers at nagwagi sa scores na 30-28, 25-14 at 25-22. Sa freshman na team dito sa league, happy naman kami na nakarating kami hanggang sa ngayon, pasok kami sa quarterfinals. Kaya pagpupursigin pa namin yung practice para
kung sakali makarating kami sa end, sa finals or semis. Hindi man nakakuha ng isang set, masaya ang head coach ng DFA na si Jose Mari Reyes sa ipinakitang laro ng kanyang mga player. Team DFA, first time ko makita sila na tumakapit sa pagdating ng dulo. Kasi lahat ng laro namin kapag dulo, bumibigay, gawa ng pagod. Pero yung kanina, sobrang proud ako sa players. Sobrang kumapit sila. Matapos ang second round of games, secured na sa semifinals ang Comelec Suffragettes at PNP Lady Patrollers. Patindi ng patindi ang bakbakan sa volleyball court dahil knockout games na sa June 4, live pa rin sa Paco Arena. Abangan sa Game 1 ang DFA Emissaries laban sa BFP Lady Firefighters. AFP Lady Gunnar kontra PhilHealth Consulta Health Insurer sa Game 2. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsisimula na sa June 13 ang preparatory work o paghahanda para sa EDSA Rebuild. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan, prioridad ng pagsasaayos ang magkabilang lanes ng National Highway mula Pasay hanggang Guadalupe. Sa ngayon, 5 interbensyon ang inihayag upang matugunan ng trapiko na dulot ng gagawing pagkukumpuni. Ito ang balita ni Benedict Samson. So, during yung 2 weeks na sinasabi ni Sec Manny, may obstruction na yan, definitely. Na may effect na rin sa daloy ng traffic. Kaya nga, even kami, yung implementation ng mga traffic management plans natin will start even during the mobilization and 2 weeks na preparatory work. Mabigat na daloy ng trapiko ang inaasahan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pagsisimula ng EDSA Rebuild sa June 13. Kaya naman bilang tugon, ipatutupad ng MMDA ang odd-even coding scheme sa buong EDSA sa loob ng 24 oras. Ibig sabihin, ang mga sasakyang may plaka na nagtatapos sa 1, 3, 5, 7 at 9 ay bawal silang dumaan sa EDSA tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Habang ang mga plate number na may ending na 0, 2, 4, 6 at 8 bawal sa EDSA tuwing Martes, Huwebes at Sabado. Wala naman coding scheme kapag Linggo. Expected po na with this scheme ay magkakaroon po ng 40% reduction ng vehicle sa EDSA. Again, yung sa mga roads, aside from EDSA, kung ano po yung number coding scheme sa ngayon, yun pa rin po yung mag-govern. Ayon kay MMDA Chairman Atty. Romando Artes, nakahanda rin sila makipag-usap sa mga motorcycle at bicycle riders community para sa shared lane sa exclusive bicycle lane sa EDSA kapag inumpisahan ng gawin ng isang linya ng EDSA. Bukod dito, ipagbabawal na rin ng MMDA ang pagdaan ng mga motorsiklo sa lahat ng overpass at underpass sa EDSA. Para po huwag magpa-ikuliko yung ating mga motorsiklo na magkukos po na accident, magkukos ng slowdown, gagawan po natin sila ng exclusive motorcycle lane sa kanan. Para naman masiguro na hindi kakapusin ang bumabiyahing bus, plano ng DOTR na magdagdag ng nasa 100 bus units na papasada sa EDSA busway. Ayon kay Transportation Secretary Vince Tison, pinag-aaralan na rin nila ang paglalagay ng karagdagang tren sa Metro Rail Transit o MRT Line 3. Ginawa din natin dati, di ba, yung from 3-car trains, meaning 3 bagon sa isang train set, ginawa nating 4. So, pipigitin natin magdagdag pa ng 4 car train sets, no, sa mga susunod na buwan para din magdagdag ng capacity sa MRT3. Sinabi rin ni Secretary Dizon na inaayos na rin nila ang mga kakailanganin para sa libreng toll sa isang bahagi ng Skyway Stage 3 na magiging alternatibong ruta ng mga maapektuhang motorista. Samantala, bukod naman sa maayos na kalsada, isasabay na rin ng Department of Public Works and Highways ang paglalagay ng malalaking tubo para maging daluyan ng tubig upang maiwasan ang pagbaha. At importante actually yung drainage mains kasi sa EDSA ngayon.
maliliit yung mga tubo ngayon. That's the reason why nag-overflow yung mga nagbaba. Siguro nga, if there are spaces na pwedeng magiging rain collectors, one of the options siguro na pwede namin tignan. No? Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ngayong araw ng community walk sa kahabaan ng EDSA sa layong maiparating sa pamahalaan ang hinaing ng mga pedestrian at commuter para sa kanilang kaligtasan sa EDSA. Sa nasabing aktibidad ay nakiisa si Transportation Secretary Vince Dizon upang personal ding tingnan ang sitwasyon sa EDSA. Ito ang balita ni Jed Neresina. Delikado. Yun ang masasabi ko, delikado. So, itong mga kababayan natin na naaawa ako sa mga kababayan natin na araw-araw kailangan maglakad ng EDSA. Kasi delikado talaga siya. Hindi siya pleasant experience. Makikitid at bitak-bitak na daan, kulang na mga pasilidad para sa may mga kapansanan gaya ng tamang rampa para sa wheelchair at walang maayos na tawiran. Ilan lang ang mga ito sa napansin ni Transportation Secretary Vince Dizon sa kanyang paglalakad sa kahabaan ng EDSA ngayong araw. Hindi ligtas o delikado kung ilarawan ng kalihim ang sidewalks na kanyang nadaanan. Dagdag pa ni Secretary Dizon na makatutulong ang kanyang personal na obserbasyon, lalo na ngayong malapit ng simulan sa darating na Hunyo ang pagsasaayos sa EDSA. The President really wants to rebuild EDSA for people. No, so kailangan kasama sa pag-rebuild ng EDSA ay itong pagpapagawa ng maayos at safe na pedestrian walkways. No, so yun ang plano natin at ang magandang makikita natin ngayon ang current state para malalaman natin kung ano ang pwede nating magawa para talagang i-improve ang EDSA para sa mga pedestrian. Kaugnay nito, hiling ng grupo ng commuters na masigurong ligtas ang mga daan para sa publiko. Hindi sapat na meron Hindi sapat na may nag-e-exist na sidewalk o may nag-e-exist na nilalakaran. Ang mas importanteng tanungin, habang ito'y existing, itong mga infrastructure na ito ba ay ligtas at ito ba ay accessible, hindi lamang sa mga able-bodied katulad ko, pero para sa mga persons with disability din at mga senior citizens. Visibility naman ng mga enforcer ang nais ni Rabi na isang sidewalk vendor. Dapat may nagtatraffic. Kaya magkano ng daanan para makatawid ng maayos. Makakatakot kayang tumawid. Para naman kay Shane na madalas dumaan sa EDSA, dapat lagyan ng barrier at paluwagin ang mga sidewalk para mas ligtas ito sa mga dumaraan. Lagay ng mga ganyang harang para at yung matitibay. Kaya anong nangyari sa NAIA, diba? Medyo hindi siya matibay. Yung mga quality din na harang para sa sidewalk natin. Tsaka paluwagin. Nakatakdang magsimula sa Hunyo ngayong taon ang EDSA rebuild na layong mapabuti ang infrastruktura para sa mga pedestrian at motorista. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumating na sa Iloilo ang ilang units ng electric taxi. Ayon sa Land Transportation Office Region 6, inaasahang bibiyahe na ito sa lungsod ngayong linggo. Ito ang balita nila Lane Moreno. In line sa aton modernization program and of course ang pag-promote sa environment friendly nga mga transportation diri sa aton sa Region 6. We welcome this development nga may ara nakita sang electric taxi diri sa syudad sa Iloilo, no? So hopefully ma-process kag mapagwa na naton ang documents nga nagabuta nga for hire sang ini nga mga units. Aarangkada na sa Iloilo City ang ilang units ng electric taxi. Ayon sa Land Transportation Office 6, may isang taxi company na nagsumite ng application para sa electric vehicles for hire. Ilan na sa kanilang mga electric vehicle units ay dumating na sa lungsod kaya posibleng babiyahe na ito ngayong linggo. Hinihintay na lamang umano nila na maaprubahan ng kanilang Certificate of Public Convenience at prangkisa para sa operasyon ng kanilang mga unit. Kung matutuloy, ito ang kauna-unahang electric taxi na babiyahe sa Region 6. Ang electric taxi ay bahagi ng modernization, sustainable program at environmental friendly ng pamahalaan.
Malaking tulong ito para sa mga commuters lalo na kapag rush hour sa lungsod at kinukulang ng taxi. This is very good news no sa mga Ilonggos because hindi kita tanan no ang maka-experience makasakay sa electric vehicle nga ginatawag no. So tungod kay may ara na kita taxi nga electric vehicle maka-experience na no ang mga ordinary commuters naton nga maka-experience sa pagsakay sa electric vehicle. So ano gid bala ang diferensya sa isa ka electric vehicle kag sa isa ka traditional nga vehicles no nga mga taxi. Kumpara sa isang traditional na taxi, ang electric taxi ay komportable, tahimik, makatutulong sa noise pollution at mayroong safety features. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sako-sakong alamang na ang nahuhuli sa Apari, Cagayan sa Cebu City. Nagsagawa na ng transition meeting sina outgoing Mayor Alvin Garcia at incoming Mayor Nestor Arquival. At sa Mindanao, umabot na sa higit 57,000 ang pamilyang naapektuhan ng baha dulot ng Intertropical Convergence Zone. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Cagayan, sako-sakong mga soft-shelled shrimp o mas kilala sa tawag na alamang ang nahuli ng mga mangingisda sa Punta Apari. Sa video na ini-upload ni Bernard Goros Pereynon, makikita ang mga mangingisda sa daungan na isinasako ang mga nahuli nilang alamang. Makikita rin ang mga bangka mula sa laot na punong-puno ng mga alamang. Sa buwan ng Hunyo ang alamang season at inaasahan ng mga residente na lalo pang dadami ang kanilang mga huli. Sa Cebu City, nagsagawa ng transition meeting kanina si outgoing Mayor Raymond Alvin Garcia at incoming Mayor Nestor Arquival. Pinag-usapan ng dalawa ang mga programa sa lungsod at tiniyak na magkakaroon ng isang smooth and orderly na handover sa mga responsibilidad sa kanilang City Hall. Kabilang sa mga plano ni incoming Mayor Arquival ang tapusin ang konstruksyon ng Cebu City Medical Center sa loob ng 1 taon. At sa Mindanao, umakyat na sa higit 57,000 ang bilang ng mga naapektuhang pamilya dahil sa naging epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Batay sa Dromic Report ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, kaninang alas 6 ng umaga, apektado ang nasa 143 na mga barangay sa Region 9, Region 10, Region 11, Region 12 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay DSWD Assistant Secretary for Disaster Response, Management and OSEC Concerns at spokesperson Irene Dumlao, pinakamalaking naapektuhan ang Maguindanao del Sur. Sa ngayon, nasa halos 4 million pesos na ang assistance na naibibigay ng DSWD sa mga apektadong residente. Tiniyak ng DSWD na meron tayong sufficient na mga stockpiles dyan po sa rehiyon para makatugon tayo sa mga iba't ibang pangangailangan ng mga naapektuhan nating mga kababayan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinikilala ngayong buwan ng Mayo ang kahalagahan ng mga rescuer sa emergency medical services bilang bahagi ng EMS Month. Sa kabila ng panganib, ano ang nagpapanatili sa mga volunteer para pasukin at magpatuloy sa propesyong ito? Ito ang balita ni Leslie Widem. Ngayong buwan, kinikilala ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga kawani na kabilang sa emergency medical services. Isa dito si Cesar Carlos na mula pa sa pagiging magsasaka ay isa ng batikan pagdating sa propesyon ng pagsagip ng buhay. Yeah, agriculturist ako. So, pero dito ako nalinya, mas fulfilling nandito. Mas marami kang matutulungan. Taong 2017 nang maging hepe ng Apalit Municipal Risk Reduction and Management Office sa Pampanga o Apalit Rescue.
At sa dami na ng kanyang narespondihan, ang aksidente sa North Luzon Expressway o NLEX noong March 2019 ay tumatak at sumubok sa kanyang kakayahan at abilidad, pati ng kanyang mga kasama sa Apalit Rescue. Mass casualty ang nadatna ng grupo. Ito'y matapos maaksidente ang isang bus na sinasakyan ng mga overseas Filipino workers na paalis na sana ng bansa. Ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang tungkulin, hindi ang gamutin ang mga sugatan, kundi ang ihatid ang mabigat na balita sa mga kaanak ng mga nasawi. On the spot, 6 yung namatay. So hindi sila taga rito, mga malalayo, Bisaya, Isabela. So nasa akin yung task na kausapin yung pamilya nila. Di ba? Alam nila nakaalis na eh. Pasakay sila ng eroplano eh. Ay, sorry. Mahirap, di ba? Yun lang mahirap emotionally. Pero pagdating sa yung fulfilling naman eh. Kasi nakatulong ka eh. Kahit na may namatay, yung mga nabuhay naman, nadala sa ospital, nailigtas, nahabol pa may mga na-resuscitate tayo, na-revive. 2 yata yung na-revive, nadala pa sa ospital, nabuhay naman. So yun lang, masarap na mahirap. Si Rodolfo naman, 8 taon na sa rescue service. Bagamat nag-aalangan noong una, nakatulong sa kanya ang bawat pagkakataong nakakatulong siya para mas mahalin niya ang kanyang tungkulin. Gaya na lamang ng pangyayari ng pagbangga ng isang van sa isang ambulansya kung saan nasawi ang driver ng ambulansya at ang asawa ng isang buntis. Pagsulod ko dito, silingin sa ako, yung kaptan niya ko di. Pagkapot niya, may ready siya dako-dako nga laceration. Tapos may glass nga gaungot di siya diri. Gatulo ang dugo. Silingin sa ako, maluhi, kabuligi ko sir. Wala ko, may korta. Wala ko kabalo, gatulo ng luha ko. Siling ko siya, siling ko himuong kontanan. Para sa akong motob lang ang hindi ko malipatan. Kay both of the babies survive, na-revive ang bata. Hindi naman hadlang ang edad para kay Elpidio, na isang 62 years old na sa halip nagpapahinga na lang dahil sa kanyang edad ay mas pinipili pa rin sumali sa mga rescue operation dahil sa kagustuhan nitong makatulong sa nangangailangan. Yung driver na naaksidente, kinuha namin doon sa tricycle. Yun ang pinakamahirap kung ano. Pero at least natutunan ko kung paano mag-responde. Masabi ko lang kaya ko pang mag-responde at kahit may edad na ako, kakayanin ko po. Ayon kay OCD Administrator at NDRRMC Executive Director Undersecretary Ariel Nepomuceno, malaki ang ginagampan ng papel ng mga rescuer para sa kaligtasan at pagsalba sa buhay ng publiko sa oras ng pangangailangan, lalo na kung mangyayari ang The Big One sa Metro Manila. Batay sa pag-aaral, daan-daang libong estruktura ang masisira na tiyak marami sa mga residente ang mga ngailangan ng tulong. Ang titignan natin dyan yung mga natabunan. Ayon sa pag-aaral na yan, posible na hanggang kalahating milyong 500,000 ng mga struktura, bahay, mga gano'n, ano, babagsak. So pagpalagay mo ng 500,000 houses yan, 2 na lang tao sa isang bahay. Hindi biro ang training para maging rescuer dahil buhay ang nakasalalay sa kanilang mga kamay sa panahon ng emergency. Gayunman, kahanga-hanga ang dedikasyon ng mga kagaya ni Cesar Rodolfo at Mang Elpidio at ng marami pang rescuer at emergency responder sa bansa na naglalaan ng buhay at dedikasyon para makasagip ng buhay sa panahon ng sakuna. Ito ngayon ang binibigyang pagkilala sa paggunita ng Emergency Medical Services Week ngayong buwan ng Mayo sa buong bansa. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa City of Pines, ang first ever Wish Day concert na ginanap doon kagabi. Dinumog din ang pambansang Wish Bus na bumiyahe upang maghatid ng musika sa mga taga Baguio City. Ito ang balita ni Grace Doc Toledo.
actually a frequent goer ng mga concert. So, kung i-rate ko man tong napanood ko right now, I would definitely rate it 100 over 10. It's superb and everything is giving. Like, from the cast, yung choices ng music, yung mga performers, and shout out to Letters from June, sobrang galing nila mag-perform and I really, really love it. Mula Metro Manila, dumayo pa si Angel papuntang summer capital of the Philippines upang manood ng Wish Date concert. Bukod sa inabangan niya ang storyline ng Endless, nais rin niyang makita ang kanyang paboritong artist na Letters from June. Ayon kay Angel, pangalawa na ito sa napanood niya na Wish Date concert ng KDR Music House. Ngunit hanggang ngayon raw, na-amaze pa rin siya sa mga twist sa story. Sa overall, I enjoyed it. Actually, I was from Manila and bumiyahe lang ako here to watch yung fave group ko, which is Letters from June. Nakakakilig siya. The chemistry between the two main characters is really there. The acting was superb. It's really giving. Isa lamang si Angel sa daan-daang wishers na pinakilig at pinasaya ng kauna-unahang Wish Date concert sa Baguio. Makaantig damdaming maawitin ang inihandog ni na City, Janine Tinioso, Arthur Miguel at Letters from June. Malayo man ang pinagmulan ng ilan upang makarating sa Baguio, hindi nila ito alintana dahil sa galak na dulot ng kanilang mga natunghayan. Mapabata man o matanda ay excited na nagpahayag ng kanilang kagalakan sa kanilang mga napanood na kwento at nasaksihang performances. Sobrang saya. Excited. Masaya na makita yung mga, kasi favorite singer ko si Janine at si City. Lahat, pati yung drama, lahat. Gusto ko lahat. Muntik na nga ako maiyak. Actually, unique po siya. Maganda yung twist rin po ng story. Sa mga kumanta po, magagaling po sila. Sana maulit pa po. Samantala, hindi rin nagpatinag sa malakas na buhos ng ulan sa Baguio City ang daan-daang wishers sa song performances na hatid ng pambansang Wish Bus sa SM Baguio nitong Biyernes. Dito pinainit ng comeback performance ng OPM band na Cup of Joe. Ang malamig na gabi sa pagharana ng kanilang awit na Bagyo, Misteryoso at ng kanilang latest hit na Multo. Lubos naman ang pagpapasalamat ng mga artist sa suporta at init ng pagtanggap ng Baguio wishers sa kabila ng malamig na panahon. Baguio is my second home. Dito ko pinoproduce yung most of my songs. So, ayun, sobrang happy to be here. And of course, sobrang thankful kasi pinili ulit ako for this show. Dito sa Baguio? Sobrang saya po actually to be part of Wish Date again, pero here sa Baguio naman po. Super appreciative talaga ng audience and ng crowd, kaya nakakatuwa po mag-perform. Maraming salamat po for supporting and appreciating OPM and the music na kinanta ko po kanina, and hopefully magkaroon po ulit ako ng gig here sa Baguio and magkita-kits ulit tayo soon! Kabilang din sa nagbigay kulay sa gabi ng mga wishers ang up-and-coming Baguio-based singer-songwriter Plum PH at ang KDR Music House artist na Letters from June na nagbahagi din naman ng galak sa pagtatanghal nila sa City of Pines. Masaya po kasi po makikita mo po yung dedication nila sa pagsusuporta po sa amin. Naramdaman po namin yung pagmamahal nila sa amin pati po sa music na ginagawa po namin. The feeling of the crowd is very different, not just because of the venue po, but also because of, I guess, the location. And just the feeling that we're somewhere like completely far away from where we usually are. It made us very nervous actually in the beginning. But it was fun. Both experiences are very fun for us. It was very memorable kasi most of us actually are first-timers here in Baguio. So to be able to perform in Baguio is it's not just an opportunity. It's both memories. We had such a great time here po in Baguio. Sana endless na lang ang stay namin sa Baguio. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Akala natin, bawal ang cake kapag ikaw ay nagpapapayat, di ba? Pero guess what? Merong pag-aaral nagsasabi na pwede pala. Hindi po, kasi nakakalaki lalo yun, di ba po? So anong dapat gawin pag nagda-diet? Bawas kanin. Yung mga sweet po. Gaya ng mga dessert, parang ice cream or chocolate. Nakapag-diet ka na ba? Hindi po, kasi buntis po ako ngayon. Ayon sa research sa University of Illinois, yung mga nagda-diet na isinama ang paborito nilang pagkain tulad ng cake, mas matagumpay pa daw sa weight loss. Mas kaunti ang cravings, mas masaya sila habang nagpapapayat at mas tuloy-tuloy ang resulta. Kasi pag sobrang bawal lahat ng gusto mo, lalo ka lang nagkikrave. Pero pag may kaunting treat, natatahimik yung utak mo. Ang sikreto, balance. Hindi sobra ha, hindi bawal lahat. Pwede ang cake basta may disiplina. Mas masaya ka, mas hindi mo nararamdaman na diet ka, kaya mas sustainable. Kaya wag po kayong matakot sa cake. Pwede naman daw po pala yan sa diet. Basta marunong ka lang sa timing at tamang portion. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ito na po yung ating mga kausing, yung araw po ng Monday. Meron silang komentaryo mo, hindi ka mahabol pa. Hindi po sa EDSA review. Sige. Sabi po ni Melski, sana maging maayos na yung EDSA pag tapos ng rehabilitation. At hindi man rehabilitation talaga, rebuild. Rebuild talaga. Parang mas seryoso ang gagawin. Sabi ni, sino to? Ernesto Pasete Jr. tungkol ito sa, ano yan? Ganun pa rin. Okay. Yan ang tama. Mabuhay ka, Secretary Dizon. Salamat din po at shout out kina Angelito Castillo, Merlin Coyos at Reynaldo Matabang. Maraming salamat din kina Alejandro Casimero, Ricardo Azarcon at Edel Toto Baldueza. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes 7:1 na nagsasabi, ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang ungguwento at ang kaarawan ng kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig. Ang aming ibinabalita at dito po sa UNTV. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.